Di ba? Pero hindi po tama. Hindi mo natin pwedeng bigyan. Hindi mo natin pwedeng ibigay yung gusto niya. Bahala sa buhay mo. Pag nabulong ka, harapin mo. Ito ang gumawa eh. Di ba po, Nay? Pero hindi mo ibig sabihin na pinapuno mo yung anak mo, hindi mo na siya mahal. Ang tawag ko namin yung tough love. Kaya kita papagulong kasi mahal kita, ayaw kita mamahal. Pinapaniwala ko namin sa programa at lang po ang mapupuntahan ng mga adik. Institusyon, tulungan, ano ulit? Kung yung institusyon, ito ba yung rehab? Nandito yung anak mo. Nakulong na yung anak mo? Kung nakulong na, isa na lang. Kung nandito na nakulungan, ano yun? Pamataya. Gusto nyo pa ba kumabot doon? Tatlo lang yan. Rehab, tulungan, o pamataya. O hindi nyo tutubusin yung cellphone. Hindi ka. Pagkano yung cellphone, nayanin yung cellphone, hindi sino talaga nakakatulong. No? At suporta ang recovery ng may pagmamahal, malinaw na boundaries. Ako naman, nung nasadsaran ko ng pag-aadik, wala na akong pakialam nun eh. Hindi na ako naliligo. Ang pangit ko na, tapos wala, hindi na din ako kumakain. Wala, more on ano na talaga ako. Nabuhay ako para bumalik. Nagtrabaho ko para may sandali. Ganun na dati yung buhay ko. Pero nung pumasok ako dito sa recovery, dito ko natutunan alagaan yung sarili ko. Paano? Unang-unang tinigil ko yung pangalan ko. Madaming beses na nag-attempt ako, hindi lang isang beses. 4 times ako na-rehab. Bago ko na-realize na wala akong pupuntahan. Wala talaga. So yun, paano ko nalagaan yung sarili ko? Yung mahal mo sa buhay. Mali. Kaya namin kayo tinatawag ito tuwing linggo. Kasi ito, tulad ng paghanda namin sa kanila para pagsabak sa anumang laban o sa paglabas nila. Lalo-lalo na kayo. Kailangan maging handa kayo pag nakapili nyo na sila. Ha? Kasi nakala nyo okay na kayo eh. Uy, umaling na siya. Talaga? Naniniwala kayo na sa loob ng 2 buwan, sino nandito? Naniniwala ka sa loob ng 2 buwan, magbabago yung asawa mo? Ikaw ate, sino nandito? Naniniwala ka ba sa 2 buwan, magbabago siya? Praise the Lord! Hallelujah! Diba? Okay, diba? 2 buwan, natotoo lang gabi-gabi, lumuluhod po ako na sana paspasan sila ng Panginoon at pumasok sa kanilang puso't isipan. Ito totoo ha? Ang pagbabago. Yung magdesisyon lang. Hindi ko sinasabi magbago. Yung magdesisyon lang silang magbago. Pero sila yun. Paano kayo? Kasi mahihirapan silang magbago kung hindi kayo magbabago. Katulad namin, sinasabi kanina, anak nila kayo mag-aalaga. Mangungutang sila, babayaran ninyo. Sino gustong bumalik pag gano'n? Pag bumalik sila, di wala nang magbabayad ng utang nila. Kailangan pabayaan mo sila matuto. Para sila ay matutong magbago. Pero hanggang hindi kayo magbabago, mahihirapan sila. Alam niyo bakit ako nasa Angeles? Pero mahihirap po ako natin makakita ko. Kasi nakita ko, hindi magbabago yung tatay ko. Kaya kailangan ako yung humiwalay. Kasi kung hindi, aasa ko ng aasa sa kanya. Hindi tumitira ako ninom. Meron po dyan si Pops, 33 years na rin hindi tumitira. Napakagago niya nun. Hanggang ngayon. Naniniwala po kasi kami na malaki ang pagkakaiba pag nagtulong-tulong yung adik para makatulong dun sa mga actively using pa rin. Kasi po kami nakakaintindihan.
Di ba po yung mga adik na mga pasyente nila, lagi kayo pinagsisinungalingan? Lagi na magsisinungaling sila yan. Sa amin, hindi sila makakapagsinungaling. Kasi alam na namin, mahuhuli na namin sila kung magsisinungaling sila. So ako po, kaya po ako bumalik dahil po sa mga tao dito, natulungan po nila ako. Yun din po yung aming hangarin. Mapalaganap pa doon sa mga iba kung gustong tumigil. No? Pero katulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, ito po, araw na ito, akala niyo po pumunta kayo dito para dalawin ng pasyente, hindi po. Ito po ay araw ninyo. Kasi po kayo po, ang sakit po ng addiction ay family disease. Ang ibig sabihin, isa lang addict, pero ang buong pamilya apektado. Di ba? Lahat katulad nyo, hindi mo kayo umuulan. Dapat nasa bahay lang kayo, dahil meron isang sakit na may addiction, hindi mo kayo. Ibig sabihin, papahinga kayo, day off mo kayo, linggo. Ibig sabihin, apektado mo kayo doon sa sakit ng addiction. Di ba ba? At napakasakit nun. Ngayon po, may mga, medyo maraming putong. Ako po si Agnes Bao, codependent. So, codependent ang tawag sa ating mga nagmamahal sa isang addict, sa isang recovering addict. So, maniwala po tayo sa kanya dahil ang tagal po niyang ginawang impyerno yung buhay ko, no? So, impyerno dahil nagtiis, umiyak, nasaktan. Lahat po yan, I'm sure, naramdaman niya. Kasi ako po, yun po yung naramdaman ko sa 29 years po na po kami kasal, pero bago pa po kami kinasal, gumagamit na pala siya. So imagine nyo na lang po, lahat ng hirap na dinaanan namin, na dinaanan ko po. Naalala ko kanina nung nagsasalita siya. Oo nga, ang sakit kong tawagin kasabot, di ba? Ikaw na nga yung nasisigawan, ikaw na nga yung nakukupitan, kasabot ka. Ang sakit, hindi ko yung matatanggap dati. Pero totoo nga. Parang later on, na-realize po natin na naging kasabot nga po tayo. So dati po pumapasok yan, ayaw niya po pumasok. Kasi hinihintay niya yung mga niya. Drugs niya bago siya pumasok, hindi siya makakapasok na walang drugs. So ako matataranta na dahil hindi siya makakapasok sa trabaho. Pag hindi ko nakapasok sa trabaho, walang susweldohin. So paano po ang pamilya? Diba? Ang tagal po natin binis yun. Maraming beses po na tinitiis natin, iyak na lang, diba? Para sa mga anak natin. Naalala ko po bago po siya mag-recover. Yung anak ko namin, first time na narinig ko po ng salita,